Siyempre, they are living in a world where there are so many challenges and we need to guide them. Amo na kahapon, alan sang nagligad nga 16 kag 17, there were some activities that we did. I hope that God will continue to work in their lives so that they will become useful not only to their family but also to the Lord. Okay, so muna nga ito ni experience siya kagapon sang liga niya adlaw dito sa Tito Boys Creek sa Alangilan. Then we have to pray for our vacation Bible school that will happen on May 26. That means an interval of 1 week, and then we will have our VBS. What is the meaning of VBS? Vacation Bible School. Ang iba nagatawag na DBBS. Daily Vacation Bible School. VBS. So, please try to invite children or young people in your neighborhood to join us. May ara kita nga ginapa nagtag ng flyers. Miss Kalias, do you still have available flyers for mga flyers kita for distribution? Kag of course, we are encouraging our young people also to attend. Okay? Kamo dapat mag-attend. We are accepting preschool from nursery up to college students. So, ang aton gali training karon sa hapon. After the training union, that will be, ang aton training union will start pwede man 1:30, no? Until 3 o'clock. And then 3 to 4:30 will be our the training for our VBS staff, mga teachers, kag mga gusto pakigbahin sa aton nga VBS. So aton nga instead nga maghiwat kita sang equipping, dira na lang na naton ibutang anay ang aton nga VBS training karon sa hapon. Okay? Ang aton nga equipping dala na daw amo na lang ng aton equipping. Kay that will be from 3 o'clock to 4:30 this afternoon. Okay? So kamo nga gusto kamo magpakigbahin sa aton nga VBS, iban sa inyo naka-sign up na to sa aton nga GC sa Sunshine, please attend this afternoon. Okay? We have lunch here. And then pagkatapos ng lunch, right away may training union kita. Our young people will have the follow-up training union here. They will have the fellowship after lunch. And then after lunch, after the training union, while young people have their own training union, ang iban nga groups will have their own. Okay? Ladies, men, kag young ambassadors, no? Young ambassadors siguro will join this afternoon sa young people sa fellowship. Okay? Right after lunch. And then, pagkatapos, dira na ang aton nga training. Sino sa inyo gusto VBS teachers? Of course, ang aton diri nga mga teachers sa Sunshine Christian Academy have already enlisted their names. Kamo, who are willing, you have time where you can participate, palihog, participate kamo. Mga young ambassadors, mga young people, nga mga gamit kamo para sa Ginoo. Okay? So, sige. Ang aton nga, of course, ang principal naton si Ms. Calihas for that. Kag at the same time, ining pila tong aton last year nga contribution siniman, nilipat ako. 100 mga kabataan will just pay 100 pesos for their materials. From Monday to Friday, matag kita sang snacks, no? So, medyo dako naman gasto ta sini. Pero we believe that this part of our activity, the church will spend as we had been spending our funds for this. That is the reason why we give our tithes and offering, because we have some expenses here. But if you want to donate anything,
pwede ka mo makadonate. For example, basi ma-donate ka mo, ma-sponsor ka mo sang snacks in 1 day or 2 days, for example, or any day you want to sponsor the snacks, pwede ka mo na. Alin sa Lunes ta sa Friday. Ang ato na nga 100 pesos nga i-charge sa registration para ina sa mga materials nila because we are spending also, we are copying materials, gabakal kita sang materials para sa VBS. That's why nga inang ila na ang 100 ya materials ano na. Pero ang ila mga snacks ya from Monday to Friday until Sunday afternoon. Kaya ang Sunday amo na mo June 1 amo na aton closing afternoon. So sige kung di ka mo niya ka-serve sa VBS, pwede man makadonate ka mo anything. Okay? Feel free to donate anything, either snacks or any amount you can spend, you can give for our VBS. Kay magasto kita sa aton mga pagkaon. And then, the Gideons International promised me to give New Testament Bibles para sa aton nga VBS. So, i-ascertain pa naton kung pila ka bilog para nga mabalaan naton kung pila man ka copies ang ilang nga distribution. Remember, sang last time nga nagambal sila. And then, the other day, Brother Ray Molino informed me that they will come and then they will try to distribute New Testament nga packet New Testament lang na. Okay, so that will be an additional blessing para sa aton nga BBS. Ambot kung depende, hindi man naguro pwede tagaan ang nursery. Mga kuan lang guro mga may kabalo naman magbasa. So mo na aton nga mga activities. So mo na karon sa hapon. Training union and then VBS orientation. Okay? So praise God for guiding us sa nagligan semana pag participate naton sa eleksyon. Salamat sa Ginoo kay gining proteksyonan kita sa Dios. There was a peaceful and orderly election. Salamat sa Dios. That was May 12, no? Of course, whether napirdi o kung nagdaog ang kandidato mo, it's your responsibility to the Lord nga mag-participate, nga mag-exercise ang imo right of suffrage. Amo ginaya, may nagadaog, may nagakapirdi. Ti ang nagadaog, ti may hulubato nga nagasiling. Victory has many fathers and mothers, but defeat is an orphan. So, no ka pirdi ka, daw kaluluoy ka, pero that's part of our exercise. Okay? So, sige. Continue to pray for our newly elected officials because that is our responsibility being Christians. Alright? So, this coming Sunday, siguro May 25, I will not be here kay I am invited sa isa ka church anniversary. So, I will just leave the pulpit to Pastor Dakila. That will be May 25. Okay? Sige. So, muning aton mga activities sining adlaw. And we would like to inform you that we will have to attend our regular prayer meeting every Wednesday. Sining Wednesday 21, 28, no? Duwa na lang ka prayer meeting sa sining bulan sa Mayo kadasig kayo sa panahon. Amo na nga kung kadasig sa kayo sa tiyempo, nalan you have to make use of your time for the Lord. Kay kung na-miss mo ang isa ka Sunday, you miss something. Okay? That's why nga, as much as possible, don't be absent. Be present always. Kung way mo lang sa vlog sa imo, way mo lang muna siling naton nga kung sa atong kabuhi, we have the work of necessity and work of mercy. Right? When talk about work of mercy, nang inablang hindi mo babayaan, hindi mo ginababayaan, pero kung magsiling kaya work of necessity, pwede mo pa let go. Okay? Sige. So, at this time,
we will we will give this time to Brother Francis for our uh, the giving of our offering in tithes. By the way, tapos ang during our after the message karon, mayara kita nga Lord's table, no? I would like to remind our men to assist karon sa aton nga Lord's table. Tatlo ka men ang ma-assist karon sa aton Lord's table. We hold this every third Sunday of the month. Ginimo ta ni third kay ang fourth na ginatigana ta na kung may klase na kay that will be our Values Ed Sunday. But this month of May, wala pa. Kay TY pa klase mo. By the way, ang enrollment sa Sunshine Christian Academy continues until now. It will be, the last enrollment will be on the second week of June. Kaysa June second week, amo ang aton nga opening of classes. Kag tanan-tanan siguro ang mga schools, opening of classes sa June 12, or June second week sa June. Okay? So base may kilala ka mo who would like to enroll here at Sunshine Christian Academy, please inform them that enrollment is now ongoing and it will end on the second week of June. All right? So sige, this time we give this to Brother Francis for our offertory. Sini nga time magata kita sa aton tithes and offering sa Ginoo. Maga-request ko sa tatlo ka usher. And then ang young people, may special number. Na-request ko si Brother Owen sa pagpangamuyo. Amen.
the cleansing flow. Now all I know, forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Salamat gayud pagunsan, brothers. Sini nga time, napakabay ko tanan sa pantindog. Let's sing the doxology. Praise God. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. So nga time na mamati naman ta sa ambanon sa choir.
May duha ka magutod nga lalaki nga ang isa nagaedad 8 ka tuig, ang isa 10 ka tuig. Kag ini sila nga duha permi lang ga inaway. Permi lang ga damukulay. Ti ang nanay daw na stress na sila duha. Yang hindi mo sa nanay gindalaya sa ila pastor. Budlay yung isa kung sila yun ano kadalon sa pastor. Pagdala sa pastor, siling sang nanay, sinya pastor, gaugtas ko na sa duwa ko bata. Nya anong problema, misis? Nya kay ni sila permi lang ga inaway. Tapos, way ga insaktuanay. Ti sang ulihe, sige. Ako bala. Sang ulihe, hindi duwa sila. Una yung ipatawag ang 8 tuig ng bata. Nya to, sige pong koda. Mangkot ya. Nya to, din ang Diyos. Pangulong-ulong ang bata. Kibot ng lapsi. Nya sabta ko. Diin ang Diyos. Nang lapsi pagin ang bata. Pag naghulong-hulong pagid. Way sa nagsabat. Sang ulihe. Nya to. Diin ang Diyos. Pagkabat isang bata, nagkwansak, nagdumalagan. Sang ulihe gilagas ang magulang niya nga 10 years old. Nya nag-ano ka? Mga dalagan ka? Kay siling niya, ginpamangkot ako. Nya delikado ni. Nyari, kwantas mong problema kita ni. Siya nga Nya kay ginpamangkot ko sa pastor kundiin ang Diyos. Nadula ang Diyos. Ti kita ginapabangdan. Duha kita ni. Ti dito niya nainsindihan nga wala sa galik insindi. Napamangkot siya kundiin ang Diyos, abihan nadula kay gali. Sila nga duha, way gali kakilala sa Diyos. Amo nang rason ko nga pirmi lang sila kainaway kay wala man sila Diyos. Ang nanay, ambot kung anong rason, nga bisan sa Sunday school o kung sa simbahan, daw hindi gin madala. Ti natural, nga kung ang bata mo wala sa Ginoo, problema kagid. Hindi lang magproblema sila nga duwa, kundi problema man ang ginikanan. Ti amo nang rason ko nga ang tao, dapat may connection gid sa Ginoo. Kay kung wala ka sa Ginoo, missing ang Ginoo. Di ba? Oh. Gani sini nga aga, nga aton nga topiko naman, may kaangtanan naman sa aton relasyon sa Ginoo. Since our topic kada Sunday is all about worship, di ba? Kita onda. Pagsimba, nagligad to nga semana, unti, Mother's Day kita last week mo, Mother's Sunday. So why kita naka take up parte sa worship. Pero worship man na Japon, di ba? So magsiling kita gani worship, ano gani ito sa nagligad? Worship is an expression of humility before God. Kay ang term nga humility, ang kung basahon mo na sa dictionary, paying homage to supreme being. That is the first meaning of that. Pero magsiling kita gani nga worship sa Greek panawag sa proskuneo. Magsiling nga proskuneo, kissing the hand. Kag obeisance. Pareho sa mga ido, kung may amo ka, may amo sila, ang ido nagapalapit sa imo kag nagadilap sa imo kamot.
But silingon ang ido, nagapangagalon sa imo. And at the same time, when you talk about worship, sa pagsimba naman, ang bot silingon sina, nga kung nagasimba kita sa Ginoo, nagapaubos kita sa aton kaugalingon sa Ginoo, and of course, it also means latrioo. After we have worship God, after we have paid homage to God, after we put ourselves in humility before God, what is the next step of worship? Serve. Amo nang ang latrio o bala? Pag-alagad. Okay? So this morning, our scripture reading is on, no ganito, yung nakadumdum, Isaiah chapter 6. Ang Isaiah chapter 6, pinakalawig nga chapter sa ginatawag naton major prophets. Pila gani kabilog ang major prophets? We have Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. 5 ka book sa major prophets. Pero ang Lamentation niya, this is part of Jeremiah ha. Hindi na yaya prophet ang Lamentation kay writing na yan ni Jeremiah. So, apat lang kung tanawon mo ang major prophets, Isaiah, Jeremiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, apat sila ka major prophets. Ang minor prophets siya, nagasugod sa Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malakay. Ano panawag sina? Minor prophets. Anong diferensya sang major kag minor prophets? Inferior yang minor prophets? No. Ang diferensya ara sa kalawigon sang ila pagsulat. Kaya ang Book of Isaiah, lawig. Pila ka chapters? 66 chapters. Ang minor prophets, mayroon isa lang ka chapter. Anong isa ka chapter sa minor prophets? The Book of Obadiah, isa lang ka chapter. The Book of Hosea, mayroon 14 chapters. Pero kalabanan nga minor prophets, jutay lang. Tag 3, 4, or 14 chapters lang. Pero, ang nagsulat sa minor prophets, mga prophets man Japon. Right? Ano na yung mga prophets? The prophets before were the spokesmen of God. Pag sila spokesman, ganit sila ang speaker sang Diyos. Ang Ginoo, mambals tao. That was during their time. When God talked to people, that is through the prophet of God. Kaysa unang Diyos siya way direkta sang iyang ambal sa tanan ng mga tao. Lain niya subong, nga the Lord can talk to us personally by way of reading the scriptures. Sa una, ito nahuman ang Bible mo. Kabalo ka mo nga kung saan nahuman ang Bible. Nahuman ang Bible, nasulat ang Bible halin sa Genesis, pakadto sa Book of Malakay. When was the Book of Malakay written? BC 400. BC 400. That was the complete, no nanggakisap-kisap. Okay lang? So, major prophets, Genesis, up to Malakay. Nahuman, 400 BC. Sa New Testament, saan nagsugod ang New Testament? Nagsugod ang New Testament sa 1st century AD. Sino ang unang libro na sulat sa New Testament? The Book of James, AD 45. Anong katapusan na sulat ng libro sa New Testament? Book of Revelation. Ano nga tuig? AD 98. Kung sa aton pa, amo na ang coverage sang the whole book. How many books are there in the Bible? We have 66 books in the Bible, and then 40 writers wrote the Bible with only one author. And who is the author of the Bible? God. Halin sa Diyos, ginpasulat sa 40 writers para ano? Para nga may basis kita nga mabasa subong. Because during the time when God talked to the prophet, it was only what we call oral revelation of God. God revealed himself to the prophet through his word. Okay? Oral, meaning through the word of mouth of God.
nag-istorya o kung nagasugilanon siya sa prophet, kaya ang prophet, amo na nag-relay sang message ng Diyos sa mga tao. Like Isaiah. Isaiah was a prophet who received the message from God, and Isaiah talked to the people about what God wanted them to do. So, amo nang work sang prophet, spokesman of God. Amo nang mga prophets ang una, nabay, manang panawag sa ila. So, amo na subong. Subong niya wa ta prophet. Nga kay tapos ng Bible, nahuman ang Bible mo. Di ba? Saan nahuman ang Bible? Sa Book of Revelation. Sining ko to bala AD 98. Daw dire natapos. First century AD. Pagkahuman sa Bible, complete na. So wala na kinanglan sang prophet. Because the Word of God is now our basis. When we study about God, we read the Bible. Kag ining Bible naton panawag sini written revelation. Sang unaya, sang wala pa mahuman ang Bible, ano panawag sa to? Oral revelation. Duwa ka klase revelation sa Dios ha. Magsiling kang revelation ano? Ang pagpahayag sa Dios ang iya gusto sa tao. Kuha nyo? Amo nang revelation. Ang pagpahayag sa Diyos kung anong gusto niya sa tao. Sa una, gapaagi lang siya sa prophet. Amo nang ginahambalan niyang prophet, masilin siya, Isaiah, amo na ihambal mo sa mga tao. Si Isaiah naman in turn, masilin nga, this is what God said. The Lord said. Why si Isaiah nagsiling, I say this to you. God said, thus saith the Lord. Okay? Nga ang kinahanglan pa ni Bible naton subong kay kung oral revelation lang nagkalamatay na tong mga prophet, yan no karon ng basihan ta. Diba? Amo na mga tao nga damo ka siling sa akon, pastor. Nga hindi ka magsulat ng libro. Nga hindi mo pagsulat ang imong mga messages sa kwan. Siguro amo nang ginaplano ko. May migo ko nga nagasulat sang libro. Isa kadto ko da sa Philippine Christian Bookstore. Gatanaw ko sa mga sinulatan da sa iban nga mga writers. Gatanaw ko sa iban nga mga ginubra nila bla parte sa mga wali nila. Way mo ko kay pero siling ko it would be better than this. Kaya nga amante gasulat sila, ang sinulatan nila gapabilin. Pero kung di pagsulaton, wala gapabilin. Memory is not just, we cannot trust our memory, di ba? So, muna kinahanglan, bisan kita man, dapat nagakopya ka, may copy ka. Amo na nga ang isa ka wise nga Christian, para hindi ka malipat kung ano mga truths na balaan mo, you have to write it down. You should have notes. Amo na nga, kung may iban nga mga Christian nga may mga notes siya, good for you because you have that. Kaya parang pagkadason niya Domingo, lipat ka na. Ano ganitong alis Domingo man? Lipat ko Pero kung may notes ka, open mong notes mo, ara. Open mong notes mo, wala. Kaya wala ka manggalay kopya. Isa na ko, may ara ko journal bla. Kadadlaw na record ko kung ano nga katabo. Kung ano akong activity sa kadadlaw. That's why nga kada tuig, namudamo akong kada tuig, may ara ko nga journal nga gina-compile. Kung ano ganitong mga activity, buksan ko na, ano ganitong amuni, ano ganitong retreat, kung maglipatan ka na, may kopya ka. Get the point? That's why it's very important. So, the Bible, especially the book of Isaiah, is the written revelation of God. Here, we talk about worship. Anong ginbasa ta kaina? This speaks about the experience of prophet Isaiah. Ari ang experience niya sa iya kabuhi sadto. By the way, si prophet Isaiah is also one of the matiling naton nga belong to the royal family. Magsilang royal family, harianon nga pamilya. Ang iya tatay, pariente sang tatay man ni King Uzziah. Therefore, kung i-trace mo ang relationship nila ni King Uzziah,
kag ni Isaiah, damo sa mga scholars nga siling, si King Uzziah cousin ni Isaiah. Siling cousin, gani pakaisa, no? But siling kong pakaisa, royal family man ni si Isaiah. Kag anong meaning sang Isaiah gani? Salvation of Jehovah. Amo na meaning sang Isaiah. Kasi matingala ka mo sa New Testament, ang arada mo tang Isaias. May S, no? May S. Kaya gin-translate sa Greek mo. Isaiah sa Hebrew. Okay, so sa chapter 6 diri, ga pakita sa aton ang experience ni Isaiah. Anyway, 8 verses man ni, no? I-review ta na jutay. Silindra, in the year that King Uzziah died, ano ko, no? I saw the Lord. Sino ning I? Ang antecedent sang I diri sa verse 1, si Prophet Isaiah. I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, in his train filled the temple. Anong train? Robe. Bayo bla. By the way, ini ang Isaiah chapter 6, panawag sini, the vision of Isaiah. Anong vision? Ang vision, palananawan. Ano diferensya sang vision kag dream? Sa una, ang Diyos nagapahayag sa tao sa madamo nga paagi. Number 1, paagi sa damgo. Ang damgo, kakatulog ang tao kag nagahambal ang Diyos sa iya. Pwede pa na subong? Kung padamgon ka, Diyos na nagpadamgo sa imo? Hindi. Kaya nga aman. Wala na ginagamit sa Diyos ang damgo kay sa anong rason? Tapos na ang Bible. Hindi na kailangan padamgon ka pa. Ang damgo gani kalabanan, baliskad eh. Diba? Gadamgo kang may kwarta ka, tapos muklat mo. Huwag man tong kwarta to. Sabi mo, may gurong tulog ko liwat ay. Baliskad. Nga kung nagkakatulog ka, sabi mo, bawo, grabe ba, damdamo gali kwarta ko. Pag muklat mo, wala ang kwarta mo sa kamot mo. Sa una, ang Diyos gahambal sa tao, kaya wala pa natapos ang Bible. So, mga instrumento na tanan kung paano ang Diyos nag-reveal sa kugulingon sa tao. Either sa damgo o kung sa vision. Anong vision? Ang vision niya, ang tao gamuklat. Kag ang Ginoo nagapakita sa iya sang isa ka palanawon. Okay? Tiyan mo ni si Isaiah, si Prophet Isaiah, samtang ara siya nagakadto sa templo, nagasimba siya sa Ginoo, may vision sa nakitaan. Ano nakitaan niya? Nakita niya ang Ginoo. Pag siling dire, I saw also the Lord sitting upon a throne. Di nang Ginoo sang nakitaan niya sa iya vision. Ang Ginoo nagapungko sa trono ya. High and lifted up. Anong bot silingon? High and lifted up. Meaning to say, exalted. Above it stood the seraphim. Anong seraphim? Ang seraphim, plural sang seraph. Magsiling nga seraph, angel. Ano nga klase angel? Ang angel nga seraph, dito niya ga minister sa Ginoo. Ang mga cherubim niya, cherub, are diya ga minister sa kalibutan sa tao. Manang diferensya ha? Seraph, amo ng mga angels nga ministering spirits panawag sa ila according to the book of Hebrews. Ang cherubim niya, amo niya ang ginapadala sa Diyos in terms sa pag-away batok sa mga demonyo. Ang head sang mga cherubim, amo ni si Michael, the archangel. Ang leader naman niya sa mga seraphim, amo ni si Gabriel. Bati ka muna sila. Gabriel.
Gabriel, the archangel. Magsili, that chief. Okay? So, seraphim. Magsili seraphim, plural. Kay sa Hebrew, ang im sa punta nga suffix, meaning na plural. So, meaning seraphim, hindi na kinalamutangan mo S, kay ang im, plural na daan, seraphim. Kung literal mo ng English, sabi sa aton modern, seraphs. Damo. Pila ka bilog angel nakita ni Isaiah. Above it stood the seraphim. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he fly away. Anong twain? Dua. Each one had 6 wings. Each one had 6 wings. The twin covered his face. Ang dua, naga-covered sa iyang feet. And the other one, naga-fly. Question, is it literal nga mo na itsura sang angel? Of course, no. Kaya ang mga angel, wala na yasang literal nga pakpak. Nga may pakpak sa kay spirit siya, bisan di man sa ma-appear. Galing ang pakpak, naga-signify sa ginatawag swiftness, kada sigon bla. Kaya mga angel, amo na mo, nga naga-cover siya sa iyang nga guya. Ga-cover siya guya, kaya sila sa Bible, the Lord is holy. And he cannot afford to see God because God is holier than angels. That means, ang angels, bisan nara sila nag-serve sa Ginoo, they could not still afford to look at the majesty of God. He covered his face, with twain he covered his feet. That means, ang pag-cover siya sa iyang feet, nagapakilala Japon nga ang ginaalagaran niya nga Diyos, sobra awesome God. Hindi ka muna. But silingon, nga ang Diyos nga ginaalagaran niya, siya mismo, bisan angel siya, daw hindi siya takos. Why? Because God is holier than the angels. Did you get the idea? Twain he did fly. That means ang fly dara, it has something to do with swiftness, readiness. The angels are always ready to serve God. Amo ni ko nga napakita ni Isaiah. Ano pagid? And one cried unto another, Holy. Hindi damo sila. Ang iba ng mga angels gasinggit, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Isaiah, ara man sa Isaiah mo, amo na nakita ya sa iya vision. Kita ya si Lord, kita ya mga angels, kita ya mga seraph, kita ya mga activities dito sa atubangan sang Ginoo. Kita ya ang Ginoo, mga angels naga-serve sa iya. Kag mga angels gani naga-serve sa iya, they felt that they were not worthy of serving the Lord. Kasi lindre, while Isaiah was observing that, ano ang siling na Isaiah? Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand. Anong coal? Coal, ano? Uling, no? Coal, uling. Live coal. But silingon, live coal, baga. Hindi ka masang baga. Baga, flint, sa aton pa. Flint, baga. Live coal. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips,
and I dwell in the midst of people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, a flint, which he had taken from the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth. Bo, may lang way napasok ba yan, no? Ang gabaga-baga nga kalayo, nga uling, ginduso ya sa baba ni Isaiah. Napasok siya. Silindere, and flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken from the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this has touched my lips, and thine iniquity is taken away of thy sin, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. So what can we learn from the experience of Prophet Isaiah? As what I have said, Prophet Isaiah was in the temple, worrying, feeling sad because King Uzziah died. Si King Uzziah, siling naton, paka-Isaiah, napatay si King Uzziah. Close sila nga duwa. Kag si King Uzziah, at first, he was a good king. Ika-10th or 11th king sang Judah. Kabalo ka ang Judah, may mga maayaw nga mga hari, may mga bad kings man. Pero si Uzziah, maayaw ni nga hari. Naglain lang siya sang ulihi, kag napatay siya, tungod nga, napatay siya tungod sang leprosy bla, kay rebelde siya sa Ginoo at the last part of his life, no? Pero at the beginning, he was a good king. So sa napatay si King Uzziah, nagkasubo sang tuman si Isaiah. And because of that, he went to the temple. Daw hindi siya makamove on kadto sa templo. Pagkadto yato amo ning na-experience siya ni Isaiah the prophet. May mga taong kisa nga kon madula ang mahal tas kabuhi daw hindi kita makamove on. Kabalo ka, it was only the Lord who told him about the purpose of life through his experience with the Lord. Amo ni gani ang title sa aton nga mensahe ko nga aga, experiencing the living God through true worship. Ang pag-experience siya sa matutuon nga Diyos paagis pagsimba. Kabalo ka mga utod, mga kauturan. Kung ang tao ay nagasimba sa matutuon nga Diyos, hindi ka ka-experience siya kung sinugid ang matutuon nga Diyos sa kabuhi mo. Most likely, ang mga tao nga wala gid ka-experience siya sa matutuon nga Diyos, ang iya konsepto sa Diyos, bato, kahoy, o kung ang Diyos siya, ahaw lang gid nga symbol. Diba? That's why nga sila sa Bible, when we worship God, we worship Him in spirit and in truth. Diba mo nang ambal sang John chapter 4 verse 24. So, paano naton na-experience siya na matutuon nga Ginoo naton? Now, ari ang background na yan, jutay ni kuana sa 2 Chronicles chapter 26 verse 1 to 16. Kamo na lang sinabasa kung ma-note down nyo na amo na yung background niya ni King Uzziah nga nagsugod sa pagkari sa sulod sa edad nga 16 years old, no? Kagari ding record nga kon paano siling dira pagsugod ya hari maayo ni nga klase hari. O galing kay sang ulihi baw nagabot man ang bugal sa etag ipusoon mo ng tao, no, kung ginakaluyan sa Dios gani kabusar. Ti hasta sang ulihi nga siling dira, but when he was strong, sang ara na, grabe ng blessing sa Diyos sa iya, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Yan ay asang pari, dapat siya yan nag-offer sang incense sulod sa templo nga hindi iya bagay sa imo, sa iya. Di kundi,
gindisiplina sang Ginoo, napatay siya tungod sina. Kay abi guro, hari siya, tanan-tanan na lang kwan niya, himuon niya, bisan ang hindi pa iya ubrahon niya. Overlapping sang obra sa mga kaparian sang una, sa Old Testament. Kaya mga pare, amo lang to silang in charge sa pag-offer sa mga sacrifices sulod sa templo. Ti siya, kaya hari siya, biya himuon niya, ara karon kay ginsilutan sang Dios. Nangin aroon siya kag napatay. Pag amo ning natabo, napatay siya. Okay? So pagkapatay ni King Uzziah, nagbatyag santuman si Isaiah. Kag amo tong natabo nga nagkadto siya sa templo kag nagpamalandong. May mga tiniyon kaysa sa kabuhi ta nga nag-abot ang problema kay ginatudloan kita sa Dios nga amo nang paagi avenue nga makapalapit kita sa Ginoo. Kay kung kisa ko ng tao ay problema, daw ini sa domdom sa Dios eh. Di ba? If everything will just be going right, man sometimes cannot understand God. Cannot go to God, cannot worship God, cannot pray to God. Nga daw asip la daw isak ng lanon. Amo na nga kita ang kabuhi ta hindi taya kompleto, hindi kita himpit while ari kita sa kalibutan. May mga kakulangan kita nga only God can supply. Hindi ka magsiling kunang tanan masiling. Tanan-tanan niya butang ara na sa ako na. Dawang ko karta, may mga pamilya ko, may mga akong lawas. Hindi ka magpabugal sina. Kaya nga time will come nga ang Diyos siya at the split of the second, pwede niya makuha ang mga butang nga dira amo na ang balatyagon mo arada. Kaya mo ni si Isaiah. Anong nag-lead siya sa pagkadto sa templo? Because of his problem. Because of his emotion. Because of that attachment with King Uzziah. Maayo lang, kay dire nakita iya matutuon nga Dios. Anong nakita iya sa templo? While Isaiah was in the temple, nagasimba sa Dios, ano ang iya nakita sa Ginoo? Number 1, ari, take note of that. He saw the real nature of the living God. Na, amo na siya. Kasiling dire sa Bible, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up. His train filled the temple. Anong silingon sina? Ang Diyos nagapungko sa trono. What does it mean when God is on His throne? God has the controlling power of the world. Whatever happens, God is still on His throne. May problema ka? God is still on His throne. Napatay si King Uzziah, God was still on His throne. May kasubo sa bahay ni Isaiah, God is still on His throne. Why? Because God has the controlling power of everything. Amo na yang Ginoo. So nakita yang matutuon nga Dios sang na-experience niya matutuon niya pagsimba sa Dios. Nga ano ni si Isaiah, gen himo siya nga propeta sa Dios but silingon there was already a change in his life kay isa siya ka prophet. Hindi man pwede nga makilala mo matutuon niya Dios kung ay yung kambyo sa Dios na ipusuon mo. If you are not a Christian, you cannot see the real nature of the living God. Nga aman. Hindi tanan-tanan niya mga tao makasimba sa Ginoo eh. Kung hindi ka anak sa Diyos, of course, nobody can worship God if you are not the son of God. If you are not a daughter of God. Ano pagkilala ni Isaiah sa Diyos? Mataas. Ara siya trono. Number 1, God is on His throne. Ano? God is the controlling power of the universe. Ano na panawag sa theology? Sovereignty of God. God is sovereign. Mataas. Ang Diyos nagakontrol sa tanan. Kung sabi naton, gabatyagam kisa no? Kung ano ang life nimo. Just like nagligad law I shared sa mga young people about self-image. Ano ganing self-image? Ano ganito? Self-image means ano to? May mga young people pare de. Self-esteem. Self-worth. Self-confidence. Ano pagid? Amo nang natawag naton self-image.
self-esteem. Kung isa, ang self-esteem sa tao naganubo o kon taas. Taas ang imong nga self-esteem, pagkilala mo self mo, do si sino ka, problema ang self-esteem mo. Problema ang self-image mo. Problema, kung nakakilala ka nga daw pinakataas ka ged, problema. Kung gina-consider mo nga pinakanubo ka man, problema man Japon. Kay mga tao nga low ang ila self-esteem, kundi problema sila sa ila kaugalingon. Masiling sa nga, kay kung low ang imo self-esteem, masiling ka nga, daw, wala ko yung klase tao ya. Dason daw ay gisamay na namian sa akon. Tapos daw kalaw ay gid sa akon. Tapos daw ka weakling gid sa akon. Tapos daw ka mangu gid sa akon. Kung naman ang pagkilala mo sa kugalingon mo, nubo ang imo self-esteem. Ano ang kakatabo? Apektado ang imo relasyon sa pareho mga tao. Kay kung low ang imo self-esteem, ang tendency nag-develop pinasang inferiority complex. Kung ang pagkilala mo sa kaugalingon mo, ikaw ang pinakataas, nag-develop man sa superiority complex. Ang sila superiority complex, bla daw si sino ka na? Panulok mo sa iba niya daw, nubo, ikaw ya taas, problema man ka. Kung ang imo nga self-esteem, sila ka, waay ka, problema ka man Japon, kaya nga aman, mahuloyon ka. Dawaluson ka mag-intra sa mga tao. Tapos, kung sa simbahan daw, gamusi-musi ka lang. Tapos service, pauli ka kay abi mo, ay may kasapak sa imo. Mga tao lang kasi dapat kita nga mga Christian, ang aton nga self-esteem, dapat saktuhan lang. Ano ang dapat mo kilalahon nga measurements ng self-esteem mo? Dapat kilalahon mo nga ikaw gintugas ang Diyos, kag ikaw gintugas ang Diyos sa dagway sa Diyos, ikaw ang pinakamalahalon nga tao nga gintugyan sang ginhimo sang Diyos. Di bla mo na siling sang Ephesians chapter 2 verse 10, for we are the workmanship. Kung Christian ka na, you are the workmanship of God. Created unto Christ Jesus, unto good works. Kung Christian ka, tandaan mo na, ang Diyos ay nag-regard sa itsura tayo. Anong siling sang 1 Samuel chapter 16 verse 7 now? Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Para sa Diyos, ang tao gintugas ang Ginoo regardless ang aton nga mga itsura. Para sa Diyos siya mga itsura ta, hindi iya kay laway ka o kung gwapo. Although may sa aton niya pag-judge, may ara man laway. Di ba? Pero pagtanaw ko sa inyo siningaga, daway di laway. Ang laway gura to sa gwa. Way labot ang sa ara sa gwa ya. Ambot siling na ni blat nung layo sa layo. Pero dire daway di laway. Tanawon mo halin dire. Daway may nakitaan. Karon guro ko nanton ako sa balay. Mga siling na kung sinulaway no. Ang punto mo na. Tiyan mo na self-image na tawag. Di karon si Isaiah, nag-low ang iya self-image. Sila na Isaiah, huwag na ko tutuon nga biyan. Kung iban pa nga term, sila, balda na. Muna kalabanan mo na, batian mo no? Ma-discourage ka rin tao. Huwag na, balda na ni. But sila nag-una-una sa nga term Kung sila kayo balda, maintindihan mo na nga daw nawin sansa no balda na expression naman ng balda but silingon nga daw why not sansa si Isaiah pagkapatay ni King Uzziah grabing kasuboya daw di sa makamove on ti karon kay hindi sa makamove on siling sa amigo ko, kilala ko, mati sa mga istoryanay sa mga young people nga sila. Baw daw, hindi na ko bala makamove on mo. Kaya iway na guro no biyaya. Amo na yung buot silingon, no? Sa Ginoo, ano man nga gakatabo sa aton, God is still in control sa aton mga kabuhi.
Kung may problema ka, kung anong amo na masiling iban nga guro undi ato blasling ko kung may lower ang self-esteem mo, problema ka sa kaugalingon mo, ka-develop sa imo inferiority complex, problema ka man Japon sa Ginoo. Kung low esteem ka, questionan mong Ginoo, masiling ka nga Lord nga ang amo niyang itsura kung intuga mo man. Tabo, kina-question mong Diyos, di ba? Ano pa gid? Ang question mo, Lord, nga diri mo kuya ginbutang sini nga pamilya man. Lord, nga amo niyang akon nga status man. Tani, lain lang, questionan mong Diyos, meaning, piktado ang imong relationship sa Ginoo, way ka pagsalig, way ka pagtuo sa Diyos. Tiya mo na nga silang sa Bible, ginpakita sang Ginoo kay Isaiah kung sino ang matutuod, anong dagway sa matutuod nga Diyos. By the way, vision lang ini ha. Hindi siya nakakita isang itsura gid sang Diyos. Train lang niya, train, fill the temple, ang robe sang Ginoo, amo lang nakita ni Isaiah. Hindi siya nakita isang laong gid sang Diyos. Kay sila isang Bible sa Deuteronomy chapter 33, one time si Moses namangkot sa Diyos, Lord, show me your face and it will suffice me. Ano nga bal sa Ginoo? Moses, you can see my back, but you cannot see my face. Amo ta pagtalikod sang Ginoo, nakita ni Lord, nakita ni Moses ang likod sang Dios. Kay nga siling sang Ginoo, no one has seen me and still alive. Kay kung makita tanawong sang Dios, daw sobra pa na sa atomic bomb nga mapatay kita. Amo na, kung makita mong Diyos, dapat kuhaon ka sa Diyos ng kalibutan para maging kaupod ka sa Diyos dito sa piyak kinabuhi. Kaya kung nining lawas ta, we cannot survive if we can see the face of God. Why? Tanawa lang Bible. Sila sa Bible, bisan ng angel, ano description nila sa Ginoo? Holy, holy, holy. Nga tatlogid ka holy. Nga hindi isa lang. Kay madamo sa mga scholars na nagasiling, this speaks about the Trinity. The first holy is applied to the Father. The second holy is applied to the Son of God. And the third holy is applicable to the Holy Spirit of God. So magsiling ang Bible, God is holy, holy, holy. Anong holy na tawag? Kung sa aton pa, ang Diyos siya is set apart. Separated siya sa tao. But siling ko na mo ng tao, ang Diyos siya taas. God is separated from man. Why? Because God is holy, man is sinful. Hindi pwede ang tao makaintra sa Diyos. That's why nga para makaintra ta sa Diyos, anong himuon sa Diyos sa aton? Kuhaon niya tas kalibutan, mapatay kita, para maging kaupod kita sa Diyos, kay after we died, our body is changed by the Lord. Ngayon mo sa Diyos nga glorified body. Kung glorified body na ako, kung kuhaon ako sa Diyos, kung mapatay na ako, this is already a glorified body, then I could live together with God because of our status before God. Amo na nga diri sa kalibutan, kilalahon naton nga ang ginasimba naton nga Dios, balaan nga Dios. Ano ni siya nga balaan nga Dios? Siling sang Bible, the whole earth is full of His glory. That is why if God is holy, that is the real nature of God. Saan o ta na maintindihan kung Kristiyano ka na? Ang iban, amo na siling ko, ang iban nga mga tao, hindi kaintindi sa matutuod nga Diyos, abi nila ang Diyos siya, bato lang. Abi nila ang Diyos siya, ara lang sa picture. That's why kung ang Diyos mo, ara lang sa simbahan mo, pagwa mo sa inyo balay, daw wala ng Diyos. Nga kaya ara lang sa dagatindog mo. Amo na siling sa iban, pastor ka namin, gadyakon, makita mo bala ang Diyos nga mahika mo sa bala? Tapos, pag-ikap mo, ikapon ng Diyos, kang iban Diyos sa lawas mo, ang nagkapan mo, abe, o kung bakwa ka sa towel mo, ang panya mo, ipahit sa naong sang Diyos, abe, kay ipahit mo sa kuya mo. Doon ko namin, kung nagtiyak mo pagpulit mo, nakasilim ka na, salamat kay nakahikap ko sa Diyos. Amo ng Diyos sa Bible? Pwede mo make-up, tangible? No.
The God of the Bible is not tangible, intangible. But sila nga sila tangible, ano? Hindi, makeup mong tutuon nga Diyos. Hindi na niya. Ang imo espiritu, that is the one which communicates with God. Amo na sila sa Bible, when you worship the Lord, worship God as a spirit and in truth. Because God is a spirit. There is no representation of God. Amo na kita diri wala kita ya imahen nga representation sa Dios. Kag makasiling ang tao, bo salamat kay naga-serve ko sa Dios. Ang mo siling mo naga-serve sa Dios kay kada adlaw ginapabayuan niya ang Dios. Is that the way we serve God? Nga kung magsimana sa ta, kapyutan mo Diyos kagdanon, tapos kanto ka simbahan, kag maghalok ka sa Diyos, tapos muhalok sa Diyos, wow, puli ko sa balay. Di ka mo nagalento, naghalok kami sa Diyos. Di kamusta man, kita mong Diyos, uwi. Ang Diyos galing na tumod ya, ang Diyos nga object nga bato. Sila sa Bible, ang Diyos siya ara sa nagakontrol sa kalibutan. Makita mo ang matutuon nga Diyos? Hindi. Kaya ang Diyos espiritu. Di si Jesus na nga tao nga ara sa picture, ara sa revolto, amo na sang tutuon nga Diyos? No. 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 Kaya nga kung amo na siya, bigatindong siya di, amo na sa di, tapos ka mo, kato di, tapos maluhod ka mo, siling ka, nakasimba na ka sa Diyos. Pagwa mo, huwag na tong Diyos? Huwag na to, kaya tulong to simbahan mo. Nabilim? Muning, yung si Isaiah, amo na niya pag-intindi sa matutuwa ng Diyos. Balaan, espiritu. Vision niya lang na, hindi niya literal yung nakita agad nga mo ng Diyos. Vision, ha? Okay? Amo ng Diyos siya awesome. Mang sila yung awesome God, ano? An overwhelming feeling of reverence, admiration, or fear. Amo ng awesome God. Ang Diyos, awesome. Daw hindi mo daw hindi kaya ka lambot sa matutuon nga Diyos. Amo nang Ginoo. Kung nga amo na siya, separated siya, high and lifted up. Separated siya sa tao, kay Diyos siya mo. Kung parehas sa aton, kundi hapos lang simbawon. Galing kita separated siya, taas siya sa aton. Amo nang hindi mo niya you cannot speak against God. You cannot challenge God. No? Kag kung nagapangamuyo ka riyo, kung nagapangamuyo ka sa Dios, kay kun amo ning Dios naton, high and lifted up, separated siya from human being. Ang pangamuyo naton, dapat pinsaron mo kung nagapangamuyo ka sa Dios, ang Dios nga napangamuyuan mo taas, kag makasarang siya sa pag-supply sang imong need kung nagapangamuyo ka. Gisa, muna no? So kung nabla concept ko sa Dios, nga daw pero sa tao, nga mga muyo ka lang sang gamay-gamay lang da. Pero hindi gali, anong hambal sang Bible aw? Anong hambal sang Jeremiah? Sila isang Bible, ano ko no? Kung ang Diyos pinakamataas, anong pangayoon ta? Mangayo ka sang pinakadako man halin sa Diyos. Diba? So, in other words, kung nagapangamuyo ka, mangamuyo ka sang mga butang, madalag ko Kaya kung mga dalag ko ang butang pangayoon mo, ti ang Diyos siya, dako mo. Pangayoon mo sa Diyos nga, amo lang ni, apos naman na. Muna masiling ka, daw hindi ko kapangamuyo sang dagko ng mga butang Masiling ko, abi Lord, tagay man kami balay. Sibaw ka balay kung balay no, paano sang Diyos tagaan ko balay man? Pay kakabalong ang Diyos siya, dako sa imo. Lord, tagay man ko abi sang amo ni. Tagay man ko sulakyan, tagay man ko balay, tagay man ko sang
opportunity nga makalagad sa imo, tagay ko trabaho, tagay ko sang muni. Di masiling ko, bodo ka imposible, no? Oo, ka imposible, kaya nga wala ka pagtuong ang Diyos galid ako. Muna nga siling sa Bible ya, God is an awesome God. Okay? So we saw the real nature of the living God. Ano pa gid? Kadua. Galing kay kuanan ni no. Mga simple nga mga bagay. Kay siling naton bala kun ang Dios abi real God kakita sa tanan. Ining dapat naton kilalahon kung nagasimba kita sa Dios, mga praktikal nga mga bagay bala kun ara kita sa kung nagasimba kita sa Dios, no? Amo naging lista ko ni sa inyo nagligan bot kun dumduman nyo. Kung ang Diyos kay balos ang aton ginahimo, amo na mga praktikal nga bagay nga ihimuon naton sa tubang sa Diyos. Come to church early on Sundays. Wear your best outfit. Ano nga best gid? Masili, ti pastor, pwede naman ko ka simba sa Ginoo nga simple lang, bisan naga-short lang ko, bisan naga-t-shirt lang ko. Diyan ay kapamangkot ko sa imo. Ano ang Diyos nga ginasimba mo? Puro pareho lang sa tao? Hindi. High and lifted up. So, you have to wear your best outfit. Kung naman ang pinaka-best mo, suksok mo. What else? Be mindful of your offerings to the Lord. Ano pa gid? Smile and shake hands with visitors and church members. Practical niya. Switch off mobile phones during church services. Nga kaya kung nari ka na sulod simbahan, sino ang imo nga pakigrelasyonan? Ang Ginoo. Ari ka sa Ginoo, tapos ang imo ya paminsaron, ang imo kamot ara sa cellphone. That is disrespect for God, di ba? What else? Look for something which you can help, and then show interest in attending services. These are all the practical things that we can do when we think that God is holy, high and lifted up. What else? Once the service starts, members should get inside the church auditorium. Kung nakilala mo, ang Diyos should be the priority. Kung nari ka din sa church, pagkabalo mo nga ara ng service, sugod na, you have to get inside immediately. Hindi ka nag-service na, sige pa kamo to istorya sa gwa. That is disrespect with our God. Diba? Notice ka mo kung may mga conference ka mo, gaten ka mo conference. Sino kaagis na? Special mga conferences, bla? Mga seminars, kaagi man ka mo na, o pagbagting, pagring, anong ginahimo mo na sa gwa? Dali ka sa gwa pasulod, di ba? Nagana iya, mga seminars na na. Pero kung nari kita sa balay sa Diyos, the moment the service starts, that means you have to pay attention. Kaya nga, lagsala man What else? Every member must greet and welcome visitors. Those are practical things. Right? Oh. Sige. Now, ikadua, nga nakita ni Isaiah mo niya. He saw the real condition of himself before God. So nakita niya kung anong Ginoo, na-describe siya kaugalingon niya. Ang Diyos gali balaan. Ang mga angels, bisa nag-serve sila sa Diyos, doon sila takos. Hamak mo, ara sila sa Ginoo, kinatabunan pa nila nawong, tabunan pa nila LTL. How much more kita? Tao ka lang ya, angel, mas higher, little lower than, we are little lower than the angels mo. Sinong taas? Angel kung kita. Angel kay may spiritual being sila. Sa redemption niya, siyempre, kita taas sa angel, kaya angel ya, waiging pangimatyan ni Kristo mo. Ibalo ka na. So, pero kung sa status, sila ya may gahom, kita ya wala. Ang angel, yung makita. Ang angel, spiritual being, kita ya, physical being. Di karon, amo na nakita ni Isaiah sa Ginoo. Karon, kadua diri. Nakita yang real condition sa tubangan sa Dios. Kung ang Dios balaan, ano saya? Siling sa verse 5. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips,
I dwell in the midst of people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ano saya? Kung ang Diyos balaan, siya ya makasala. Kung ang Diyos holy, siya ya sinful. Kaya mo na ang pagkilala mo sa Diyos. Hindi kayo magsilinga ang Diyos kag ikaw pareho. God is different from us. That's why God is holy. We become holy because of God's grace. Amo ning nakita ya real condition of God. Ti karon, kung nagasimba kita, paano kita makakilala sa kagalingon taman sa tubangon sa Diyos? When we study the scriptures, we will try to understand kung ano pang mga bagay nga kakulangan naton sa atong kabuhi. Muna kung nagapamati, kasang pulong sang Ginoo, insindihan mo, ay, ang ginambal to sa pastor, amo nang may pagkakulang ko. Muna ang mga tao nga nagapamati, nagasimba, tapos kang nagapamati, hindi ka ma-discourage, do ako gito kita tiraw, do among gitong akong diferensyaw. Kung naman ang diferensya mo kang na-mensionar, sa pulong sa Ginoo, buot silingon, ginapa-insindi ka sa Diyos, you have to undo with that. You have to change that. Diba? Kaya nga, amo nang paagay nga nagasimba kita para maintindihan naton kung anong aton obligasyon sa tubangan sa Diyos. We are sinful. Amo na bala ekspresyon kalabanan. We are sinners saved by grace. Okay? The more you get close to God, the more you see your powerlessness and weaknesses. Porme ka muna. Kung close ka sa Ginoo, maintindihan mo, ay Ginoo, paywaay ko gali, ikaw lang gid. Muna, every time I also do my responsibility, I always acknowledge God, Lord, without me, I can do nothing. That's why even in the study of scriptures, when I preach, I always put everything in the hands of God. Because God is the only one who can work in the hearts of people. Sana pa sa imo ka alam, you need God. Blah? Okay, lastly, he saw the real purpose of serving God. Nakita niya ang matutuon nga purpose sa pagalagad. Ang pagsimba gali, ang katuyuan sina nga maintindihan naton after nga makasimba kita sa Ginoo, ang purpose gali sina nga makalagad kita sa Dios. Anong hambal diri sa Bible? After that, after Isaiah acknowledged that he was sinful, siya, woe is me. Ang woe dira meaning kailo ako. Pobre man ko. Wala ko. Amo nang ideya sang woe. Woe is me, for I am undone. Wala kuya kun way ang Dios, way gumahimo. Muna kalabanan sa aton mag-acknowledge ka kun wala ang Dios, way ka gid sa may mahimo. Way ka ba sa may mahimo bisan sa trabaho mo na kun wala ang Dios nagatag sa imo, wala mo na mabaton. Ang pamilya mo kun way na ginhatag sa Dios, way mo na nabaton. Ang maayong mga lawas kun wala ang Dios, wala mo na mabaton. Kaya nga siling sa Bible, I am undone. Woe is me, kailo ako. Pobre man ko. Nga kung wala gali ang Diyos, wala gid ako. Amo na nga siling sa Bible, ang mga angel, halos nagatabon sa ilang nawong because they could not afford to serve God because even the angels are feeling that they are also undone. They were also they could not do anything without God. Amo na nga siling sang John 15:5, without God, without Jesus, we can do nothing. Woe is me, for I am undone because I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of people of unclean lips. Anong unclean lips? Sinful, sinners. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Paano siya kabalo nga sinful siya? Kaya nakita yung Ginoo. Makumparar mo kung galingon mo sa Diyos kay ikaw. Makontrast mo. God is holy. What about you? You are sinful. May lang kayo siling diri sa Bible. One of the seraphim flew and having a live coal and put the live coal in my tongue. Ano panawag sina? Isaiah got the cleansing from the Lord. Sino nagakambyo sa kabuhi ita? It is only the Lord. Ang pagbutang sang tongues of fire o kung sang flint sa baba ni Isaiah, hindi na literal nga ginpaso babaya. Karon ang guwa mo sina paso babaya. Ang buot silingon sina
nga pagbutang sang live coal sa bibig na Isaiah, that is a symbol of cleansing. Isaiah was sinful. What did God do? Gin-cleanse niya si Isaiah. Amo na kita, makasasala kita, pero kung nabaton mo si Christ nga imo Savior, nakabaton ka sang pagkambyo halin sa Ginoo. Amo na siling sang 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he becomes a new creature. Who made you a new nature? Who made or who gave you that new nature? It is only through Christ. Amo ni sa Isaiah. Sinful siya, na-meet niya, na-encounter yung Ginoo. What did the Lord do? The Lord changed his heart. The Lord gave him or forgive him. Gipatawad sang Dios, gintinluan sang Ginoo. Amo nang idea sang cleansing ginatawag. Meaning gipatawad ang sala ni Isaiah, kag Isaiah was transformed by the Lord. Kag pagkatapos yung kambyo siya sang Ginoo, ginpatawad, gintinluan. Anong siling diri sang verse 8? Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sino nga ako nipadala? Sino nga istorya? Ang Trinity. Diba? And who will go for us? Kita mo, plural, us. Then said I. Nakabati si Isaiah mo, istorya ang Ginoo. Sino nga ako nipadala? Sino ang mga lakat sa aton? Sino nga aton nipadala? Sumabat si Isaiah, here am I, send me. Ano nang buot silingon? Tungod kay kambyo na sang Ginoo ang kabuhi ni Isaiah, dito na siya nagsugod sa pagkamasinulondon sa Ginoo. Tungod kay si Prophet Isaiah, nakilala niya ang Diyos, amo ni ko nga siling niya, Lord, ari ko, padala ko. Ano na? Amo ng purpose, kung nakasimba ka sa Ginoo. Ang purpose gali nga nagasimba kita sa Dios kay para willing kita nga gamiton sa Dios kung ano man ang purpose sa kabuhi ta. Hagay kasimba sa Ginoo, ano ang ministry nga nahimo mo kay permi ka gasimba sa Dios? Di ba? Saan ta ko galingon ta? Permi man ko gakanto simbahan, permi man ko simba. Ano ang ministry nga ginpati ko ang Ginoo? Ano ang ministry sa Dios nga ginhimo ko? Kung wala sa may pagkambyo sa kabuhi ta, pareho lang na nga dawai kita nakasimba sa Dios. Kaya ang tuyo gali sa Dios, amo nang ginambalya kay Isaiah. At this time, by the way, testimony lang ni Isaiah, ha? Sang na-experience niyang Ginoo, hindi pa na siya prophet, ha? For you to know. Hindi pa na siya prophet. Dili pa nagsugod ang iyang calling bilang prophet. Saan siya obey sa Ginoo? Sa itong nabatian niyang Ginoo, sino ipadala ta? Pagkabati ni Isaiah kay ginpahumok sa Diyos blatyago niya, Lord, ari ko, padala ko. And that was the calling of Isaiah the prophet. Paano siya nagtuman sa Diyos? Number 1, nakilala niya nga siya makasala. Ikadua, ginkambyo sa sang Ginoo. Gintagaan sang bagong nga tagipusoon, in-transform sang Diyos. Kag katapusan, amo tong rason ko nga willing siya nga magtuman sa Ginoo. The question is, what about us? Amo na nga sa Bible, sa ministry naton sa Ginoo, may sender gadya. It is God who sends a person. May messenger. Sino ang messenger? Either sa Isaiah, pastor, so kung ikaw. May surrenderer. Sino? Hindi lang si Isaiah, kundi pati ikaw. Kung ikaw nakakilala sa Ginoo, ngay mamanuluwas, surrender yourself so that God can do something for you. Dumdum mo naton, lapit na lang ang I don't know, kung nagapati pa ka mo, maglawig pa ng kalibutan ta. Guro malawig pa no? Pero ang kabuhi ito, we just don't know what will happen tomorrow, di ba? What will happen next month, next year? Kung ito gani kabalo, kung makaabot pa ta sa dason niya eleksyon. Kung ito kaabot, kung ito kabalo, kung makalambot pa ta sa tuig. But, silang sa Bible, while you are
given the opportunity, do it right now. Okay? Ang konklusyon ta nagasiling, it is only when we are changed by God that we understand. We can understand Him. When we experience the worship of the true God, we'll be able to see, ano, number one, the real picture or the real image of the true God. Kulang-kulang. The real condition of ourselves before God. The real purpose of serving God. Kabay pa nga kita, manginwiling kita, ready kita. Pamangkot ko sa imo singaga, ikaw naka-experience ka sa matutuo di pagsimba sa Dios. Nakita mo ang imo kaugalingon sa tubangan sang Ginoo. And what about you? Are you willing to do what God wants you to do? You can answer that yourself. May namon niya lang itnon, thank you God sa opportunity nga makilala namon ikaw paagi sa pagsimba namon. Balo kami Lord nga si Isaiah received the call from you because he worshiped you and because he was cleansed by you, transformed by you, and because of that, he became obedient. Kami Ginoong mga Kristohanon, we are also cleansed by the blood of Jesus. We receive Him as our Savior. And Lord, help us to understand the purpose of our calling. And help us to obey you, whatever things that you want us to do. Bless each one in a very special way. In Jesus' name, amen. Sige, at this